I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Let us sing, Come Christians, join to sing. Hymn number 10. Come Christians, join to sing. Come Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let's all with hearts and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Come, lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. He is our God and friend. To us he'll condescend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Praise yet our Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness will adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Happy Sabbath mga kapatid. Isang kagalakan na tayo po ay napakarami sa umagang ito. Purihin natin ang Diyos sapagkat tayo po mga kapatid ay Kanyang iningatan na makarating sa dakong ito. At samantalang tayo po mga kapatid ay nakaupo riyan, tayo po ay naway maging komportable, lalo na po sa mensahe na ating pong mga pakinggan at ang ating pong mga focus mga kapatid ay sa pakikinig. Ano po, samantalang ang buong mundo ay nagse-celebrate ng mahal na araw, no? Ang ating mga kaibigan, mga kapatid, kaibayo sa pananampalataya ay sineselebrate nila. Tayo naman mga kapatid ay nagse-celebrate din, no? Sapagkat today is Sabbath day. A day of celebration, no? Kaya huwag tayong malungkot mga kapatid. Patingin ng mga magagandang ngiti. Ano po? At tayo po ay magsaya sapagkat ang Panginoon ay narito mga kapatid sa ating pong kalagitnaan. At sa umagang ito, tayo po ay makakarinig ng mensahe, pabalita ng Panginoon at sa kanyang kagandahang loob. Narito po ang ating mahal na elder, Samuel Collado, para po magbahagi nito sa atin. At akin pong panawagan mga kapatid, habang pong nagsasalita ang ating pong speaker ngayong umaga, samahan po natin ng mainam na pakikinig at may pananalangin, no? Manalangin tayo na ang mensahe na ating maririnig ay talagang ito po ay tumimo sa ating mga puso mga kapatid. Huwag po tayong lalabas na hindi tayo napasaya ng mensahe ng Panginoon at napalakas ang ating mga pananampalataya. Akin po mga kapatid, babasahin ang napakagandang
pananalita sa aklat ng mga awit, mga kapatid. Ito'y papuri sa Diyos. Ang sabi po dito, mga awit 145, Psalms 145, verses 1 to 4. 1 to 3. Aking Diyos at Hari, ikay aking papupurihan, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Pupurihin kita araw-araw, at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Dakila ang Panginoon, at sa papuri lubhang karapat-dapat, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Holy, holy, holy. Tayo po'y lahat ay lumuhod. Holy, holy, holy. Holy is the
Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, patuloy po namin kayong pinapupurihan sa inyong kalwalhatian, kabutihan, kagandahang loob. Pinupuri namin kayo, Panginoon, binabalik ng lahat ng pasasalamat at kapurihan sa inyong luklukan ng langit. Sa aming patuloy na paglilingkod, pagsamba, kayo nawa ang maitaas namin, makilala namin, makasama namin, at ang Banal na Espiritu ay hindi kayo maiiwan hanggat sa matanggap namin ang pagpapala mula sa langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let us sing praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join ye in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shieldeth thee under His wings, yes, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what He ordained? Praise to the Lord, who doth prosper thy and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Ponder on you what the Almighty can do, if with His love He befriend thee. Para po sa ating scripture reading and prayer, mga kapatid, kung meron kayong banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbasa sa balasahon ng Colossus, chapter 3, verse 1 to 3. Sabi po dito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Verse 3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tayo po'y magalang na lumuhod para sa ating panalangin. There is a place where Jesus
dakila mahabagin naming Diyos na ang tahanan ay nasa kalangitan. Panginoong Diyos, Ikaw ay patuloy namin na tinataas, pinupuri sa araw ng kapahingaan na ito. Narito po ang inyong bayan. Sama-sama kami na nakaluhod sa inyong harapan. Ito po ay aming tanda na kami ay nagpakumbaba po sa inyo, Panginoon. Kami po nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong mga pagpapala na inyong ipinagkaloob sa inyong mga anak. Na sa loob po ng isang linggo, inyo kaming iningatan, inyo kaming ginabayan. Higit sa lahat, O Diyos, pinagaling mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Hinihiling namin, Panginoon, na kami inyong looban ng Banal na Espiritu na siya po'y manguna o magbukas ng aming mga puso isipan habang kami nakikinig ng inyong mga banal na salita. Salamat din, Panginoon, sa inyong anak na inyong gagamitin sa oras na ito bilang paalaala sa amin, sa aming mga kahinaan, sa aming makasasala sa inyong harapan. Na ito po'y aming patuloy na isakabuhayan ang mga banal na salita na aming maririnig ngayon sa pamamagitan ng iyong anak, si Brother Sam Colyado. Na siya po'y magbibigay ng tinapay ng buhay. Panginoon, patuloy namin na dinalangin sa inyo ang aming mga kapatid na wala dito, saan mang dako sila nakapagsimba sa araw na ito. Sila po ay pagkaisahin mo sa inyong banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, sa patuloy mo na pagpapatawad sa inyong mga anak. Narito kami sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our light, thou art our love and light. All of these Sabbath are with thee, be bright. Amen. Bago po natin dalhin ang ating handugat, tika po atin po muna buksan ng ating mga Bible sa 2 Korinto 9, sa 1 hanggang 9. Ito po ang sinasabi. Datapat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay nag-aani naman ng bahagya. At ang nag-aasik na sagana ay nag-aani naman ng sagana. 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang mga puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos
ang nagbibigay na masaya. 8. Ang maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay nagsisagawa sa inyo upang kayo na mayroon lagi kung kaya sa lahat ay pagsagana mabuting gawa. 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siya ang nagbigay. Dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Pwede na po nating dalhin ating mga nugika po sa harapan. His flow. Praise him, all creatures here below. Oh, praise him, hallelujah. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po yung muko sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa loob ng isang linggo ninyong patuloy na pag-ingat at paglayo sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa karamdaman. Maraming salamat din po sa isang linggong pagpapala na aming tinanggap buhat sa inyo. Narito po ang handog-tika po, muli na nating ibinabalik ng buong puso. Naway pagpalain ito at basbasan upang magamit sa inyong mga gawain. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihan at pag-ibig. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Hello. Hello, hello. Hello.
Sound check. Good morning mga kapatid and happy Sabbath. At ako yung nagagalak na nakita ko ngayong araw ng Sabbath with other friends and regular visitors. Ang ating ibang mga kapatid, ando doon sila si AUP. They are joining the Family Camp and Youth Sports Fest sa AUP. At tayo naman na mga nandirito ay hindi tayo nakaalis dahil sa mahal ng lahat na tumataas, pati kilay. No? Pag nagtatanong ka ng presyo, ha? O, di ba tumataas kilay nyo? Taas na naman. Pati kilay tumataas. And kahapon, they are celebrating yung kanilang prosesyon. May mga nadaanan akong prosesyon. Ang tagal, ang haba ng traffic, ang haba. At talagang marami pa rin mga devoted na ating mga kaibigan na Catholic celebrating and doing their tradition na prosesyon. So kahapon, dalawa yung prosesyon kong nadaanan, ang haba. At pagdating dun sa bikutan, ang traffic. Kaya tayo ay naniniwala sa mga ibang pagkakataon ay darating sila sa kaalaman na ang tunay na pagkilala sa ating Panginoon. No other sacrifices na physically, na sinasaktan ng katawan, kung hindi ang ating sacrifice ay ang ating pagtanggi sa ating mga sariling kagustuhan, kung hindi sundin ang kagustuhan ng Panginoon. At kaya ibang lahat mga kapatid ay okay ngayong araw na to. Alam ko ang iba sa inyo ay okay sa muka, pero hindi okay sa bulsa. Hindi okay sa lagayan ng bigas. Hindi okay sa relationship. Hindi okay sa trabaho. Hindi okay sa eskwelahan. Hindi okay sa kapitbahay. Hindi okay sa kamag-anak. Pero tayo ay okay sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Tayo ay nananatili sa Panginoon. Ang ating relationship sa ating Panginoon ay hindi natin kinakalimutan. So this Sabbath day, ito ay hindi lang kasama sa Holy Week. This is the holy day, Sabbath day. Whether we go to church or not, Sabbath is still a holy day. Kaya dapat natin yan ipangilin kahit nasang lugar tayo. Kahit saan tayo abutan, Sabbath is still a holy day. Okay mga kapatid, so we will be learning from Colossians 3, verses 1 to 3. Diyan bang PowerPoint presentation? Okay. So, ang ating key na lesson and key discussion is about connection. At anong kinalaman yan sa sineselebrate ng buong bansa ngayong panahong ito? Sino po ba sa inyo dito yung dati na nasa Catholicism na nagsiselebrate ng mga ganito? Marami no, pati yung family namin. O, di ba? Nag-ano ba kayo? Sumasama sa prosesyon? Sumasama ka, Brother Bong? Nasubukan mo ng ipako? Nasubukan mo ng ipako sa prosesyon, Brother Bong? Buti na lang, nag-Adventist ka. Baka makita ka namin minsan sa Facebook. Ikaw na yung pinapako doon. Alam niyo yung lolo namin, dati pumupunta pa yun sa Quiapo, sa Nazarene. So pumipila siya doon. Yun ang kwento nila. And sino dito yung nakaranas na magbabasa? Di may pabasa sila? Sino sa inyo nakaranas ng pabasa? Ikaw, Barad? Ikaw nagbabasa, ganon? Masaya ba yun? Ano ba yun? Tuwing Thursday, umpisa, hanggang Sunday, nagbabasa? Ha? Ilang araw? 3 days? Non-stop? Okay. Okay. So yung mga pinagdaanan ng mga kapatid natin dati, ay experience nila yon. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila sa pagiging devoted nila dati. So mabuti nakilala nila ang Panginoon, naging devoted na kayo ngayon sa pagsamba sa araw ng Sabat and sa Adventism. Praise the Lord. Kaya may mga office mate din ako at mga kaibigan nakikilala na they are also devoted sa kanilang mga religious and sekta. And okay yan. Basta pag nag-reunion kami, casual ang usapan, normal ang usapan. Walang banatan, walang debatehan. Kasi lahat naman tayo tao.
sometimes human forgets that they are human. Gusto mag-away na lang. Pati religion, pinag-aawayan. Bakit hindi ba pwede tayo magkabati kahit magkaiba religion? So, bati natin lahat. Kahit sino pang nagsiselebrate ng mga kung ano-ano ngayon, bati natin ang lahat. Because we are all humans. And tayo'y mahal ng Panginoon. So, ang pag-aaral natin ay connection, Colossians 3, 1-3. Bago yan, magbabasa muna ako dito ng sinabi ni Mrs. White sa, ano ba to? Christian service. Itong Christian service na to ay aking binabasa dahil ito ay napakahalagang libro para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito sa close personal touch na topic, if less time, ulitin ko mga kapatid, if less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, greater results would be seen. Na-gets niyo mga kapatid? Ulitin ko if less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, greater results would be seen. Yan. Dapat daw, kaunti lang yung time sa pagsisermon. Kaya akin daw dapat iksian lang. Ang mahalaga daw ay personal ministry. Okay? So let's pray. Mapagpalang Diyos, inaanyayahan at pinapakiusap namin sa inyo ang pananatili ng banal na Espiritu ang pumagitna sa amin. Kami ay kakain ng mga salita galing po sa inyo sa pamamagitan ng inyong lingkod na makasalanan. At alam ko po, Panginoon, na ako inyong gagamitin at patuloy na ginagamit sa pagbabahagi ng inyong tinapay na buhay na aming kakainin ngayong umaga. Kami po ay inyong kontrolin, Panginoon, sa pangangalaga ng inyong mapagpalang kamay sa aming puso't isipan na kaming lahat ay makikinabang sa lahat ng aming kakainin ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mahirap na magkaroon ng loose connection. Di ba mga kapatid? Kapag kayo ay, alam niyo po ba na hindi mahalaga na maraming kaibigan? Naniniwala kayo? Ang mahalaga ay meron kang quality friends. Na kahit hindi kayo magkita ng matagal, pag may naisip siya na magandang bagay, naaalala ka niya. Kasi kayo ay quality friends. Hindi mahalaga yung marami. Pero hindi naman quality. Yung ikukwento ka lang. Di ba? Kayo ba'y magkakaibigan? O hindi mahalaga yung marami, bawas-bawas kayo. Merong mga friends na hindi ko alam kung nabalitaan ninyo yung sa Cainta Rizal na mag-best friend na babae. Dalawa sila, babae mag-best friend. Tapos, matagal sila magkaibigan, best friend nga eh. Pero yung kaibigan niyang babae ay nilasing niya na pagsamantalahan. Tapos inilagay siya sa drum sa Cainta Rizal. Pero mag-best friend. Kaya delikado ang panahon ngayon. Naging mag-best friend pero ang saklap mga kapatid. Hindi mo akalain na gano'n ang mangyayari. Kaibigan mong tinuringan na matalik. So, masaklap na balita. So, mahirap mga kapatid ang nalo-lost connection tayo sa mundong ito, sa kaibigan, sa family, lalo't higit sa Panginoon. Sa mga kabataan, mas lalong mahirap nang walang koneksyon. At sa mga parents, mas hirap lalo ang disconnection. Sino na sa inyo nakatanggap niyan? Baka ako lang ang nakaka-relate. Ang swerte nyo naman, mga kapatid, kayo pinagpala. Yan, mahirap talaga ang disconnection. Dok, nakatanggap ka na ba ng disconnection, Dok? So, mahirap talaga walang connection, tama? Oh, mainit, walang tubig, ang bango, hindi makaligo. At lalo na sa mga bata, ayan, talaga namang magre-rebelde ang bata, talagang maghahanap na lang ng kape, alis sa bahay, pag wala ng internet connection. So, ang hirap, no? Hirap, no? Ang walang connection, internet connection. Di bali nang walang tubig, basta may internet. Ayan talaga. So, mahirap mga kapatid nang walang internet connection. So, ngayon, pag-aaralan natin is
Itong nangyayari sa atin ngayon, sa mundong ito na sineselebrate ng ating mga kapatid, na sineselebrate at ginugunita din naman natin every time na meron tayong communion service. Sa Sabado, meron tayong communion service. So yung mga taga-Manuyudos na nandito sila ngayon, they will be here again on Saturday. So we will have communion service. So dito, sabi sa Desire of Ages, ang kinakatakot talaga ng Panginoon ay hindi yung kanyang pagpako physically sa cross. Ang kanya talagang kinakatakot ay yung kanyang pag-separate sa Ama. Kayo po ba'y nahiwalay na sa inyong mga magulang? O nakaranas na kayo na nahiwalay sa magulang? Naramdaman niyo po ba yung nahiwalay kayo sa magulang? At kayo ay natakot dahil wala kayong makain, wala kayong tutuluyan. Alam niyo, ngayon, sa panahon ngayon, ang mga bata ay napakadaling maglayas. Kasi ang dami na nilang tatawagan. I-chat lang, pwede nang tumuloy sa... Dati nung walang chat, walang cellphone, hindi mo alam. Ang hirap maglayas noon. Kahit may pera. Ngayon, pag nag-chat ka, patulog naman dyan. O sige, punta ka na. Ang bilis. Ngayon, dati kami, nung maliliit pa ng edad nyo, nung wala pa lahat, shato pa lang ang ginagawa namin, tumbang preso at saka holen, hindi namin alam kung makikitulog kami, tatanggapin kami sa kapitbahay. Wala namang chat and text noon. Kaya ang hirap ma-separate sa magulang. Sa mga bata ngayon, na kayo ay nakakatulog sa iba't ibang sleepover sa iba't ibang yung mga kaibigan, na madalay na sa inyo ang para mawala ng 1, 2 araw, 1 linggo sa piling ng parents, you think twice. Baka maligaya lang kayo ngayon. Pero hindi nyo alam talaga na ang parents nyo ay nag-aalala sa inyo. Kasi ang separation ay, yan talaga ay mahirap. Meron nga tayong tinatawag na separation anxiety, di ba? Yung may mga nag-abroad. Yan. Yung may mga nag-iibang lugar. Separation anxiety. Kaya nga nung bumisita kami kay Mitch dun sa ibang bansa, nung magkakasama kami, hinatid niya kami sa airport, pauwi na kami ng Pilipinas, hindi siya doon umiyak. Nung nakasakay, nandun na kami sa may, naghihintay na lang ng boarding, tumawag sa amin, doon na siya nag-iiyak. Yun, doon na ang separation anxiety. Kasi 26 days din kami magkakasama. And yun, so may ganun talaga. Ang separation ay mahirap. Kasi hindi natin hawak ang bukas. So pag nag-separate ka ngayon sa magulang mo na masama ang inyong pagsasama sa kaibigan mo, na may pinagawayan kayong magandang babae at gwapong lalaki, hindi kayo nagkaigi, o kaya sa boss mo, o kaya kahit sino pa sa kaibigan mo, nagkaroon kayo ng separation na hindi maganda ang inyong pagkakahiwalay, yun ang masakit because hindi mo hawak ang bukas. Yun ang nangyari kay Jesus Christ. Kaya sobrang lungkot niya, hindi dahil siya ipapako, kung hindi masiseparate siya sa Ama. Kasi kinikilala ng Ama na siya ay makasalanan. Naputol na yung connection nilang dalawa. Nakuha niyo ba yung hirap sa part ni Jesus Christ? Kasi pag di nyo nakuha yun, hindi nyo na maintindihan kung anong naranasan ni Jesus Christ sa cross. Hindi yung pagpako, madali lang yun, mabutas yung kamay, yung paa. Wala sa Panginoon yun. Ang sa Panginoon yun, nawala yung ugnayan niya sa Ama. Yun yung masakit. Di ba? Pag kayo ba nagkawala ng ugnayan sa inyong mahal sa buhay, masarap ba yon? Hindi, kasi hindi mo alam ang bukas. Gising ka pa ba bukas? Di ba? Sayang lang yung mga nasave mo sa ATM na ang laki-laki, Brother Gary. Magkano na ba? Ilang milyon na ba nasa account mo? I-share mo naman. So yung separation, losing connection sa Panginoon, yun ang masakit. Kaya si Jesus Christ, pag nakakagawa tayo ng mali, nawawala yung connection natin sa Kanya kasi nag-i-enjoy tayo dun sa mali. Pag nag-enjoy tayo sa mali, wala na yung connection natin sa Panginoon. Parang ang hirap niya na tayong ma-reach.
Kasi ang layo na natin. Di ba, princess? So, yun ang masakit mga kapatid. Yung mawala yung connection natin sa Panginoon. Hindi lang yun masakit sa atin. Mas masakit yun kay Jesus Christ. Kasi siya nga yung nag-offer ng buhay niya para sa atin. So, masakit yun mga kapatid. Kaya ang sabi niya sa Desire of Ages, yung separation niya sa Ama, yun ang pinakamasakit. So, dito pa, ang sabi sa story of Jesus, but it was not the fear of the pain of death. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, yung sakit, baliwala kay Jesus Christ yun. Kaya niyang tiisin. Yung 49 na chastisement, alam niyo ba yung latigo na ginamit sa kanya, may mga parang barbed wire yun sa dulo. Pag hinataw ka, yung laman mo talaga matutuklap. Hindi yun ordinary latigo. Oh, basahin niyo yung sulat ni Mrs. White, how Mrs. White describes yung latigo na ginamit kay Jesus Christ. Nakaranas na ba kayo na latigo na natuklap yung laman? Oh, imagine niyo na lang. Ang sabi doon, it's not the pain of death that causes suffering. It was the crushing weight of the sin of the world, a sense of separation from His Father's love. Yung naiisip pa lang ni Jesus Christ na mahihiwalay na siya sa Ama, yun talagang dumurog. Yan crushing weight. Dumurog. Alam niyo ba yung crushing? Hindi yung crush na iniisip niyo Talagang dumurog sa kanyang puso. Yun talaga. Yung separation niya sa Ama. So, nakita niyo ba, nababasa niyo ba maigi yung sentence? Yung sense of separation, hindi pa yun nangyayari. Naiisip pa lang ni Jesus Christ na maihiwalay siya sa Ama. Yun talagang dumurog sa puso niya. Naiisip pa lang yun. Hindi pa nangyayari. So, mga kapatid, yung naiisip pa lang natin na nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, na napapawala tayo sa connection kay Jesus Christ, yung naiisip pa lang natin siya, yun dapat magkaroon na tayo ng kurot sa puso natin na gagawin ko pa ba yung kasalanan? Mananitili pa ba ako sa kasalanan? Hihiwalay pa ba ako sa Panginoon? Yun pa lang dapat kinakrush na tayo mga kapatid para hindi tayo mawala sa connection natin sa Panginoon. Sino dito na sa inyo nakapag-alaga na ng buhaya? Ha? Anong buhaya na alagaan nyo? Politiko o pulis? Nakapag-alaga na ng tigre, ng leopard, ng ahas. Ako marami ako napanood sa Facebook at YouTube, nag-aalaga ng leon. Bata pa, inaalagaan na. Kaya nung nakita sila, kahit malaki na, hinahag pa rin. Pero hindi ako nakakita ng tao nag-alaga ng higad. Uy, ang cute-cute ng higad ko. Papagapangin ko dito sa katawan mo. Pagtapos gumapang ng higad, anong mangyari sa'yo? Pantal. Naramdaman nyo na bang mahigad? Sino pa yung hindi nakaramdam? At kukuha ako ng higad Nasubukan nyo ng mahigad? Sige nga, mag-alaga kayo ng higad, pagapangin nyo sa katawan nyo, itabi nyo sa pagtulog. Kaya nyo? Bibihira akong nakakita sa Facebook at sa YouTube na nag-alaga ng higad. Alam nyo yung higad, pag nakasabit sa puno ng sampalok, kumangga, malayo pa lang, di ba, iniilagan nyo na? Parang hindi nyo alam, yung mga bata ngayon, hindi na alam. Wala nang puno, no? Puro building. Kami, nung bata pa, pag may higad, iniilagan na. Yung higad na yon, nagre-represent sa kasalanan. Malayo pa, iniilagan mo na. Nagets siya mga kapatid? Hindi mo na hihintayin dumapo yung higad sa balat mo, Brother Melfred. Siguradong mamamantal ka. Anong ginagamot nyo dati sa higad? Walis tambo, kaya suka. Yung dulo ng walis tambo, pinapagpag. Kaya suka. Yung mga hindi na nakaranas doon, maghumuli na lang kayo ng higad. I-try nyo kung masarap o masaya. Yung kasalanan, parang higad. Malayo pa lang, nakikita mo na umiiwas ka na. Di pag ka sa higad at nagpahalik-halik ka pa sa higad, yung kasalanan, niyakap-yakap mo pa, pinagapang mo pa sa katawan mo yung kasalanan,
mamamantal ka. Yun ang result ng sin. Kaya, next time mga kapatid, nagagawa tayo ng kasalanan o mag-iisip ng kasalanan, isipin ninyo yung higad. Yan. So, malayo pa lang, nilalayo na natin. So, yung sense ng separation, kasi yung nagpahiwalay kay Jesus Christ at saka sa Ama, kasalanan. Nino? Natin. Hindi kay Jesus Christ yun. Kasalanan natin na inako ni Jesus Christ para hindi tayo madapyuan ng higad. Si Jesus Christ ang umako. At yung iniisip pa lang niya na mawawalay siya sa Ama, masakit na sa kanya, dinudurog na yung puso niya. Yan. Okay. Lose connection. Wala na tayong connection sa Panginoon if we enjoy the sin. Kaya mga kapatid, kung meron pa tayong kasalanan na naisip natin na hindi natin ma-overcome, isama natin sa panalangin. So, there are 3 major reasons bakit tayo nawawalan ng connection sa Panginoon. The first reason to lose connection with God is the lack of prayer. Ang sabi sa Psalm 145:18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Malapit daw ang Panginoon sa mga taong tumatawag sa Kanya. Sa madalit sabi, paano ba tayo tumatawag sa Panginoon? In what way? Through prayer. When we pray, we talk to God. God listens to us. Ngayon, ang panalangin mga kapatid, siguro bigyan ko kayo ng isang problema. Ito ang problema. Pag kayo ba'y may handaan sa bahay, o kaya kahit na hindi handaan, ordinaryong pagkainan sa bahay, magpipray kayo. Pag may dumating na tao, hindi nakasama sa prayer nyo kanina, magpipray ba siya? Sagot. Ito pa isang problema. Pag may dumating na tao, may dalang pagkain, nilapag sa hapagkainan, pagpipray nyo ba ulit yun? Nagpray na kayo kanina. Yes or no? Iba-iba tayo, no? So, ibig sabihin, ang panalangin, relationship sa Panginoon yan. Hindi yan technicality kung nag-pray ka na, nag-pray na siya, mag-pray ba siya. As long as gusto mo mag-pray, you can pray. Kahit na nag-pray na silang lahat. Pag may dumating na bagong pagkain, gusto mo ulit pag-pray mo ulit. Connection mo yan sa Panginoon eh. Relationship mo sa Panginoon. Nobody can tell you na, nag-pray na kami kanina, nag-pray ka pa. Doble na yung prayer mo. Walang ganon. Basta kumain ka, bago ka sumobo, mag-pray ka sa Panginoon. So, relationship natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag nag-pray tayo sa Panginoon, hindi natin ina-align yung gusto natin sa Panginoon. Kung hindi, yung gusto ng Panginoon, ina-align natin sa gusto natin. Parang magulo. Naguluhan ba kayo? Ulitin ko nga. Pag tayo yung nagpe-pray, hindi natin ina-align yung gusto natin na yun din ang gustuhin ng Panginoon. Kung hindi pag nagpe-pray tayo, yung gusto ng Panginoon, yun dapat ang naka-align sa sinasabi natin. Sabi kanina sa lesson, pag nag-pray ka ng kayamanan, bibigyan ka ng Panginoon? Tatanungin ka muna ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ka ba? Kung bibigyan kita ng 500,000, baka bukas nasa mall ka na, may iPhone 15, 16, 17 ka na. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kasi pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, iniisip natin, lahat ng sinabi natin, yun ang susundin ng Panginoon. Hindi yung, kung ano yung sinabi natin, i-align mo sa gusto ng Panginoon. Ganon rin ba ang gusto niya mangyari sa'yo? Kapatid, kung bibigyan ka ng Panginoon ng yaman, mamamanage mo ng maigi? Yung tithes mo nga, hindi mo maayos ng division kung paano ka magta-tithes. Minsan, nadidelay, minsan nakukupit, minsan kulang, minsan nagdududa ka pa, minsan nanghihinayang ka pa kasi ang laki. Paano ka bibigyan ngayon ng Panginoon ng tama at malaking halaga kung ganyan ang iyong
pagmamanage sa salapi. Do you think God will let you suffer? Nabibigyan kaya ngayon ng malaking halaga, pero magsasuffer ka? Hindi gagawin ng Panginoon yun. So pag nag-pray tayo, i-align natin sa Panginoon yung gusto niya para sa atin. Hindi natin dinidiktahan ng Panginoon kung anong gusto natin mangyari. So, we lose connection sa Panginoon kung tayo ay kulang sa pananalangin. Kaya nga si Jesus Christ bago pa Gethsemane, natulog na si Peter, James, and John. Ginising niya. Ilang oras lang magpipray. Gumising kayo. Drops of blood ang inilabas ng Panginoon. Hindi drops of pawis na ordinary. Drops of blood. Nanalangin siya. Si Daniel, ilang beses nanalangin si Daniel? Sa Bible story? Alam niyo si Daniel, nung nalaman niya na bawal manalangin, sinadya niya palalong ipakita dun sa mga bantay na nagpipray siya. Kasi ayaw niya mawala yung connection niya sa Panginoon. Kahit nung hinagis na siya, doon sa Lions Den, yung connection niya sa Panginoon, yun yung nag-save sa kanya. Nakikita niyo, kung ano yung bagay na makapagliligtas sa atin, yun ang wag natin kakalimutan. That is connection with Jesus Christ. Huwag natin piliin yung mga temporary na kasiyahan, temporary na luho, temporary na kaligayahan. Huwag natin yung piliin over Jesus Christ. Huwag mga kapatid. Bakit? Kasi hindi nyo alam ang bukas. If you're still in the faith, if you're still alive, if you're still with God, if you're still on good sanity, may mga na-stroke, hindi na nakabalik sa Panginoon. Hindi na nila masabi kung ano gusto nilang sabihin. Hindi na rin makapaglingkod. Okay. So, yun ang mahirap, mga kapatid. So, next, the second reason, bakit nawawala yung connection natin sa Panginoon? Because we lack Bible study. Sabi sa Proverbs 4:20-21, My son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Anong sabi dyan, mga kapatid? Pay attention to what I say. When we pray, we talk to God, God listens. When we read the Bible, God talks to us, we listen. Nakuha niyo, mga kapatid? Hindi yung Panginoon lang ang nakikinig sa atin. Makinig din tayo sa Panginoon. And God cannot talk to us through other means. Dito lang, nakikipag-usap ang Panginoon. E nasa na yung mga Bible niyo, mga kapatid? Inaalikabok na? Wala na? Till heaven and earth. Heaven and earth will pass. Pero ang salita ng Panginoon will not pass away. Lahat mawawala. Kahit anong pinundar natin sa lupang ito, mawa-wipe out. Kahit itong building natin, mawa-wipe out. Pero ang salita ng Panginoon will stand forever. So when we pray, we talk to God, God listens. When we read the Bible, God talks to us, we listen. Tayo makinig sa Panginoon. Pagka minsan, ang mga bata, ayaw na nasasabihan, ayaw na ng pangangaralan, ayaw na ng disiplina. Yun nga ay kabubuti ninyo Bakit ayaw ninyo? Tulad yung mga bata dyan sa taas, na talagang attentive ng pakikinig sa akin. When we pray, when we read the Bible, very good. So mga kapatid, dalas-dalasan natin yung pagbabasa ng Bible. Pagka minsan, sobrang busy natin, hindi na natin mabuklat kahit na ilang verses lang sa Bible. Now, ang AY department gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng Bible reading. That's why we have Bible quiz sa hapon. Alam niyo ba kung bakit inumpisahan namin sa Genesis? Hindi sa Matthew, Mark, Luke, John? Kasi para pagtapos ng taon na to, matapos na natin basahin ang buong Bible.
That's why we started on Genesis. Matapos ang taon, nabasa na natin yung Bible. That's why we have Bible reading and Bible quiz sa AY. Pero tayo mga kapatid, ano pa bang dapat gawin ng Panginoon para magbasa tayo ng Biblia? Ano pa ba? Binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon, nakalimutan natin siya. May problema tayo sa buhay, nakalimutan natin na nandito yung sagot. May problema tayo sa relationship, nakalimutan natin, meron ditong advice. Nakalimutan na natin ang Panginoon, nakalimutan nating makinig sa Kanya through this. Minsan, pag nagpe-pray pa tayo, ang bilis pa. Mabasa naman tayong Bible. Alam niyo mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible, make it interesting. Hindi nyo kasi naiisip na timely yung Bible eh. Yung nangyayari sa ating experience ngayon, timely yun, mababasa mo yun dito sa Bible. Pero we ignore yung power ng Biblia. So tayo ay nawawalan tayo ng, ayan o, don't let them out of your sight. Nawawala tayo ng direksyon sa buhay. Hindi natin alam na dito pala yung solusyon. Nagets nyo ba? Ang solusyon, hindi dito sa nagsisermon. Hindi doon sa pastor. Hindi doon sa kung sino-sino. Nasa Panginoon ang solusyon nandito. Ini-expound lang dito para tayo magpalakasan. But when you go home, you read your personal Bible. You study your Bible. You have a relationship sa Panginoon na kailangan nating ayusin through reading the Bible. So pag nagbasa tayo ng Bible, may sinasabi yung Panginoon. Kapag binasa mo, Jeremiah 16 verse 19, O Lord, my strength and my fortress, my refuge in the day of affliction. Tapos nagrereklamo tayo sa gas, tumaas na. Tama? Magkano ng tangke ngayon ng gas? Kita nyo, 1.6. Nung ako pa bumili kay Ate Luz Medina, 900. 900 pa rin ba, Sister Luz? 1.5. Pag ako bumili, parang hindi niya na ako tiningnan. Ganun pa rin presyo pag ako bumili. Kala ko, 900. Ang taas na ng presyo ng bilihin. Binasa mo, O Lord, my strength and my fortress. Andito pala, kakabukas ko lang to ngayon. Kasi lahat ng salita ng Panginoon, inspired to. May makukuha ka. Alam niyo ba yung fortress? Haligi yun na pumuprotekta sa'yo. Fortress. Bahala kayo dyan kung hindi nyo alam. Gusto niya ng protection, tapos ayaw niya magbasa ng Biblia. Andiyan na sinabi. Ano ang sasabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano pa, may sinabi pa doon Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Alam niyo ba na sinabi doon na, Yea, though I walk. Alam niyo ba ibig sabihin noon? Pag dumadaan tayo sa hirap ng buhay. Alam niyo kung anong magandang balita doon? We only walk through the valley of the shadow of death. We don't stay there. Hindi hinahayaan ng Panginoon na manatili tayo sa valley of shadow of death. We will walk, pero God will be with us. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ano na naman lang, pakinggan nyo ito mga kapatid. Ang sabi ni Mrs. White, those who fortify the mind are the people who will be saved. Those who fortify the mind will be saved. Sa Tagalog, teacher, pakitagalog nga, teacher to science, hindi English. Buti may palusot Sino English teacher? Ano ibig sabihin ng those who fortify the mind? Yung pinapatibay, pinapatatag ang isipan, yun ang maliligtas. Paano mo mapapatatag ang isipan mo? Hindi yun naman ito binabasa mo. Pinapakinggan mo parati YouTube, Reels, TikTok, etc., whatever. Hindi yan makakadagdag. Pag may problema ka, manonood ka ba ng TikTok? Ay, ang mahal na ng bigas, ang ganda ng sayaw nila. Natulungan ka ba? Season 19 na ako ngayon sa palabas. Alam nyo, pag nagkaroon kayo ng problema, hindi naman kayo tatakbo doon sa mga entertainment na pinapanood nyo
Sa Panginoon din tayo tatakbo, tama? Ito ang takbuhan natin, oh. Pag may problema. So we read the Bible. We fortify our mind. Yun lang nagpatatag ng isipan, yun yung maliligtas. Patatagin natin yung isip natin dito. Sharpen our mind in reading the Bible. Hindi sa akin, hindi sa pastor, sa Bible. Diyan tayo nakasandig. And lastly, the third reason kaya nawawalan tayong connection sa Panginoon because we lack witnessing. Colossians 1:28, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Mga kapatid, ang isang Kristiyano ay hindi siya totoong naniniwala ang Panginoon na Kristiyano na hindi niya na-share si Kristo. Witnessing. Anong bagong app ngayon sa mobile? Alam mo, ang tao, pag ang tao may bagong na-experience sa buhay, this is psychological, hindi ko lang to sinasabi. Ang tao, pag may bagong na-experience sa buhay, at talaga siyang nag-enjoy, na to sobrang nag-enjoy, wala siyang magagawa kung hindi i-share sa ibang tao. Kahit yung milk tea, tanungin mo ako ngayon, kung saan ka bibili ng milk tea na masarap. Oh. Siyempre, nakatikim ako ng milk tea sa, ano ba yon? Calamity. May ganun bang pangalan ng milk tea? Calamity? Serenity. May ganun. Alam mo, ang isang tao, kung ano yung na-experience niya na masarap na bagay, nag-enjoy siya, hindi lang sa pagkain, kahit saan. Uy, dito ako nakapunta sa mall na to, ang ganda. Wala siyang ibang gagawin kung hindi i-share sa ibang tao. Saan ka nagpagupit? Doon. Maganda doon magupit. Lahat ng bagay na maganda, na na-experience mo, i-share mo yon sa iba. Pag hindi natin na-share si Jesus Christ, ibig bang sabihin, wala tayong na-experience na maganda sa Panginoon? Wala, meron. Wala, meron. Meron. Kung meron pala tayo na-experience kay Jesus Christ na maganda, bakit hindi natin i-share? Witnessing tawag dun eh. Ayan o. So that we may present everyone fully mature. Alam niyo mga kapatid, sa ayaw nyo, ano ba yan? Sa ayaw at sa gusto ninyo, si Mrs. White ang nagsabi, a true Christian, sinishare niya si Jesus Christ sa iba. Hindi ako nagsabi nun. Pero totoo rin yun. Kung tinanong ko si Gina, sana may masarap na milk tea. Hindi ka pa nakatikim ng milk tea? May 39 pesos dyan sa kanto. Mamaya ilibre kita. Hindi ka pa pala nakatikim eh. Ang sasabihin mo kung saan ka nakabili na masarap. Pero kung hindi ka pa nakabili at sinabi mo sa akin masarap, maniniwala ba ako sa'yo? Kasi nakikikwento ka lang sa experience ng iba. Napakinggan mo lang yung kwento ng iba, kaya mo rin sinabing masarap, pero hindi ikaw ang nakatikim. Kaya kailangan nating matikman ang sarap ng may Kristo. Kung natikman ninyo ang sarap ng may Kristo, yun din na ikwento nyo sa iba. Kapatid, may problema ka ba? Tara, mag-SM tayo. SM agad. Sabi mo, alam mo, dumaan din ako sa ganyang pagkakataon. Wala akong ibang napuntahan kung hindi si Jesus Christ. Napakadali naman yun 2 sentences lang naman. Bakit hindi nyo pa ma-share si Jesus Christ sa iba? Kapatid, ano bang magandang negosyo dyan? Ito. Na minsan mga kapatid, nawawala yung focus natin dun sa langit. Ang focus natin nasa lupa. Alam niyo mga kapatid, we are in this world, but we should not be worldly. Nakuha niyo ba? We are in this world, but we should not be worldly. Ang ibig sabihin ng worldly, ang pinapriority mo ay secular things, not of the things above.
kung mayroon ka na ekstrang salapi, kung wala namang pupunta sa'yo para humingi ng tulong, ikaw na maghanap kung sinong tutulungan mo. Kasi may extra ka. Sa anong sabi doon? Saan tayo maglalagay ng treasure? Sa langit, sa lupa? Sa langit. Pag may extra kang damit, huwag ka nang hintayin magpanawagan pa sa church na mag-ukay-ukay. Kunin mo na yung damit mo extra, maghanap ka na kung sinong bibigyan. Nag-gets? Hello, pinatayan na ako ng mic ha. Wala pa? Okay. So, we lose connection with God because we lack witnessing. Hindi natin na i-share si Jesus Christ sa ibang tao. Alam niyo yung mga teacher kung bakit sila matalino? Ay, ba't ba ikaw lang ba teacher dito? Diba naman, may ba bang teacher? Ayun, kasi yung teacher daw, kaya sila matalino, they share the same subject, the same lecture to the students every year. Sinishare. Tayo, kung once a month lang ang pag-share natin sa Bible kay Jesus Christ sa ibang tao, hindi na natin nasasabi, puro naman tayo pagpapala sa buong isang buwan. Pero sa isang buwan, hindi pa natin na-share si Jesus Christ. Kapatid, wala ka bang bigas? Pag-pray tayo. Kapatid, may problema ka. Suluhin mo. Ay, hindi. Kapatid, may problema ka ba? Manalangin tayo, kapatid. Huwag na kayo maghintay ng kapatid na lalapit sa inyo na magsabi may problema. Pwede nyo naman silang puntahan at kamustahin. So mga kapatid, share Jesus Christ. Nawawala tayo ng connection. Kaya ang sabi dito, sa sulat, dito yan galing sa Christian Service. We should watch for opportunities of speaking to others of the Savior. Ano sabi dyan? We should watch. Magmasid tayo kung kailan tayo pwedeng mag-share. Ano i-share natin? Yung favorite natin? Yung napanood natin? Yung napasyalan natin? Ano i-share natin? Savior daw. Speaking to others of the Savior. Paano mo ba i-share si Jesus Christ sa iba? Yun ang tingnan natin na opportunity na pwede nating gawin. In that way, hindi tayo mawawala ng connection sa Panginoon. So, we will die being a Christian if we lack prayer, we lack Bible study, we lack witnessing. So yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, ano na ba sa kanila ngayon? Black Saturday. Alam niyo ba kung bakit tinawag tong Black Saturday? Sino yung mga dati? Bakit to Black Saturday? Dahil wala pang colored dati? Ano ba? Bakit Black Saturday ang tawag? Patay na, no? As in, dark, black, wala na. Ibig sabihin, ng Black Saturday, patay na, dark, wala nang pag-asa, wala nang hope, patay na si Jesus Christ. Pero nung nabuhay siya sa araw ng linggo, Easter Sunday, doon nabuhay tayong muli lahat. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, patay na rin tayo sa pananampalatayang ito. Wala na silbi. Pero dahil nabuhay si Jesus Christ, ang sabi niya, in third day, I will build this temple again. Sabi ni Jesus Christ. Kaya sabi ng mga Hudyo, ano ba to? Nagsasalita ba to ng kalapastangan? Ang tagal na itinayo yung Jerusalem. In third day, 3 araw, itatayo mo uli. They didn't understand na yung katawan niya yon, na itatayo niyang muli. Kaya nung namatay si Jesus Christ, lahat ng pag-asa nakuha na natin. Pag-asang mabuhay na muli, pag-asa na makarating sa langit, pag-asa na magkasundo, lahat ng pag-asa nakuha natin. When Jesus rose up from the dead. Kaya yung pagkamatay ni Jesus Christ, wag nating gawing of nonsense. We should pray. We should do the Bible study, Bible reading, and witnessing. Huwag niyo kakalimutan mga kapatid. Hindi mo pwedeng maranasan ng isang bagay na hindi mo na-share sa ibang tao. Parang mahirap. Kahit yung sapatos na lang na binili ninyo, gusto mo, ang ganda ng sapatos ko. Easy Soap, 6 years na. Diyan ko nabili sa Muslim.
Oh, ito, 6 years na to. 7 years na, easy soap. Kahit ano okasyon, yung gamit ko. Ang ninong, kasal, simba, lahat. Oh. Kahit na yun lang, may share mo sa iba eh. Bakit si Jesus Christ? So we don't forget witnessing. At ang sabi sa ating key text, Colossians 3:1-3, since then you have been raised with Christ, tayong nabuhay kasama ni Kristo, set your hearts on things above. Ang ating mga puso ay nakatuon dun sa langit, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Nakita nyo, 2 beses inulit yung set your mind, set your heart on things above. Parati tayo doon nakatingin sa taas. Hindi sa katabi, sa problema, sa kasalanan, sa kamalian ng mga kapatid, ng kapwa natin tao, dahil tayo ay nagkamali rin. Alam niyo mga kapatid, andito ba si Mel? Alam niyo, kasi kukwento ko siya eh. Alam niyo, doon sa apartment namin sa Silang, galit na galit ako pag naiiwan yung ilaw nakabukas nang walang gumagamit. Yung galit ko, sa akin lang yon, hindi ko sila pinagsasabihan. Parang naaasar ako na nakokonsume yung kuryente na ang yumayaman, Meralco. Hindi naman tayo. So pag may mga ilaw na nakabukas, electric pa na nakabukas, kahit anong nakabukas, pag walang gumagamit, pinag-off ko kahit hindi ko bahay. Yon. Kasi sayang. Eh dun sa apartment, pag naiwan na lang nakabukas, parang sabi ko, ay naiwan na naman nakabukas yung ilaw. Parati na lang. Yan. Dumating yung oras na ako nakaiwan. Nung ako nakaiwan, sabi ko, ako pala nakaiwan. Yung si Samuel, yung anak ko, walang masabi. Ibig sabihin, ako rin pala nakakaiwan. Nakuha niyo ba? Para kapag iniisip natin na yung ibang tao lang may mali, iniisip natin na hindi tayo nagkamali, parang napaka-perfect natin. Pero nung tayo na nakaiwan ng ilaw, tayo na nagkamali, isipin niyo yung mga kapatid, lahat ng tao nagkakamali. Kaya huwag tayong masyadong magalit sa mga tao nagkakamali. Dahil ikaw rin, nagkamali ka rin. Nakuha niyo ba? Yan. Kaya minsan, pag naiiwan na lang yung ilaw, pinapatay ko na lang. Hindi na katulad dati na, naiirita ako. Ngayon, kasi naranasan ko nang magkamali at maiwan yung ilaw na bukas. Huwag lang plancha. At saka rice cooker. At saka stove ang maiwan. So, mga kapatid, ganun tayo. Kaya, ang iniisip natin, hindi yung mga bagay na puro makamundo. Tingnan nyo sa group chat ninyo, ano una nyo tinitingnan sa group chat? Yung group chat nyo ba na pag nag-ano kayo, nagpe-prepare mag-travel? O yung group chat ng church, na makikita nyo kung ano yung mga program ng church? O, aminin. Anong group chat ang pinapriority nyo? Oh. Alam niyo mga kapatid, lilipas ang mundong ito. Meron ka man, maganda ka man ngayon, may pera ka man ngayon, o pwedeng lumipas yan. Oh. Pero yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi yan magbabago. Kahit na ano pa tayo mga kapatid. Hindi lilipas yun, yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya huwag mawawala yung connection natin kay Jesus Christ. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Huwag mawawala ang connection nyo kay Jesus Christ. Magkagalit man tayo. Ha? Kayo. Magkagalit man tayo dito sa church, magkasamaan man tayo ng loob, pero huwag niyong idamay ang Panginoon. Huwag mawawala yung connection nyo kay Jesus Christ. Yan lang ang magsisave sa atin. Nagets nyo? Oh, magkasamaan man tayo ng loob, hindi ko man mabayaran utang ko sa inyo. Huwag nyo idamay ang Panginoon, pero wala akong utang. Ibig ko sabihin, don't lose your connection sa Panginoon. Mangyari na ang lahat. Huwag lang mawala si Kristo sa buhay natin dahil sa Kanya lang tayo maliligtas. I hope and pray mga kapatid na we will not lose our focus, our sight on Jesus Christ.
the one who will save us from this deep sin world. Kaya mga kapatid, I'm praying and I'm hoping na doon sa langit na bayan, magkita-kita tayo doon dahil lahat tayo ay hindi nawala yung connection natin sa ating Panginoon. Bilang tugon po sa mensaheng ating narinig, awitin po natin ang Oh, Let Me Walk With Thee. Oh, let me walk with thee, my God, as Enoch walked in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold. Although the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages, a thousand snares beset my feet, a thousand foes are lurking nigh. Still though the raging of the sea, O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but lost, and firmly, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross, still Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Before we pray, I would just like to remind ang ating AY service ay 2 p.m. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, kinikilala namin kay Panginoon na may-ari ng lahat ng bagay, wala kaming maipagmamalaki, wala kahit isa, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging matatag sa aming pananampalataya, ang pananalangin, huwag naming kalimutan, lalo tigit ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, at ganun din po ang pakikibahagi sa pag-share ng kung gaano kabuti ang aming Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Huwag po namin kalimutan, Panginoon, na mawala ang aming connection sa inyo. Tulungan niyo po kami mula sa pinakabata hanggang sa may edad, Panginoon, na narito at aming mga kapatid, na kami pong lahat ay patuloy na magiging connected sa inyo, ang mga example ng aming Panginoong Yesus na kanyang inilakad sa mundong ito ay makilala at matandaan namin at gawin din naman namin. Salamat, Panginoon, sa inyong assurance na ibibigay sa amin na hindi nyo kami iiwan hanggang sa matapos ang sanlibutang ito. Kami po ay nagkakaroon ng pagkakasala, pagkukulang sa inyo. Pakiusap ko po, Panginoon, na patawarin kami at patuloy kami pagkalinisin, baguhin, at gawin kaming matatag na Kristiyano na naghahanda sa pagdating ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, at ito ang aking panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Signs of the end are
kaligtasan ba'y iyong